Isang mapagpalang oras po sa ating lahat mga kaibigan. Magandang oras po dyan sa inyo. Kumusta? Ano man po mga pinagagawa natin ngayon, na dalangin natin naway nasa mabuti tayong kalagayan. Pag-aaralan natin ngayon tungkol kay Noah. Sino ba talaga si Noah? Si Noah po ay siyang ginamit ng Panginoon para gumawa ng arka according sa Genesis. Siya po ang inatasan ng Panginoon na para maligtas yung mga mga kamag-anak. Kasi sa panahon noon, ang kasalanan talaga ay lumala. Ngayon ang sabi dito sa verse 6 ng Genesis, sabi sa verse 1, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon, nagkaroon din ng mga anak na babae. Mapakita, verse 2, mapakita ang anak ng Diyos sa mga babaeng anak ng tao ay na magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanilang kanyang asawa. Ganun po katindi yung kasalanan sa panahon po ni Noah. Kaya na si Lord, nagalit na. Kaya sinabi niya sa verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko pinahintulot na mabuhay ng ang tao ng habang panahon ang tao, sapagkat siya ay kailan makalaman, hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Isa po sa naging dahilan kung bakit umikli ang buhay ng tao ay dahil sa kasalanan. Kaya napakahirap po na magpatuloy ang isang tao sa pagkakasala kasi mayroong Diyos na nagagalit sa atin. Mismo ang Panginoon ay nakita niya kung gaano kalala ang kasalanan according sa verse 5. Sabi dito, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya nga totoo ang sinasabi na alam ng Panginoon talaga kung anong iniisip natin. Alam niya kung ano ang ginagawa ng tao, kaya wala tayong may lilihim sa Panginoon. Pagdating sa verse 6, sabi dito, kaya labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niyang tao. Ay nako po. Ito po nagsisi ang Panginoon kung bakit pa tayo nilikha. Kasi nga tayo talaga ay makasalanan. Sinabi ni Yahweh at sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng tao. Taong aking nilalang, lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Sabi dito ng Panginoon, ikinalulungkot kung nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Isang tao lang nakita ng Panginoon na kalugod-lugod sa kanya. Si Noe po ay may anak na 3, sina Shem, Ham at Japhet. At yung mayroon siyang asawa at may mga asawa na din ang kanyang mga anak. Sabi sa verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi dito sa verse 11, maliban kay Noe, masasamang lahat ng tao sa paninang Diyos at laganap ang karasan sa lahat ng dako. Grabe yung kasalanan sa panahon ni Noe. Kaya nagalit na talaga ang Panginoon.
Pagdating dito sa verse 12, ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Confirmation po ito sa kung gaano kasama ang tao sa panahon nila Noah, ganon din kasama ang tao pagdating sa New Testament. Kasi ang sabi sa Roma chapter 3 verse 11 to 12, walang humanap sa Diyos, walang humanap kahit isa. Lahat po ay nagkasala. Kaya yun po, napaka-importante po sa atin na mag-ingat, na hindi tayo magkasala sa ating Panginoon, sa harapan ng ating Panginoon. Kasi pag ang Panginoon talagang magalit, napakadelikado po yan. At dapat tayong maging maingat sa lahat ng ating gagawin, mga desisyon sa buhay, mga iniisip, mga ginagawa. Kaya sa panahon ni Noah, ayan ang naging plano ng Panginoon, nalipuli na lang ang lahat ng tao. Yan lamang po at magandang oras po sa iyo, kaibigan.